Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Magandang araw, magandang hapon, at higit sa lahat sa ating Panginoong Hesukristo. At ganun din sa ating mga kababayan, kamag-anak, kakilala, kaibigan na nakikiramay ngayon sa gabing ito sa huling gabi ni Auntie Felicing. Ito po si Pastor Bobby Librado mula po dito sa Hong Kong ay bumabati ng pakikiramay sa mga pinsan ko na mga naulila. Alam po natin na dumarating yung ganitong pagkakataon at hindi po tayo excuse dito dahil nauna na rin po ang aming mga magulang, si Mami at saka si Daddy. So alam ko na mabigat na pasanin ito, pero sa tulong ng Panginoon, makakayanan po natin dahil po sa comfort ng salita ng ating Panginoon. So, in behalf of my family, with my wife, Cynthia, and lahat po ng aming mga anak, kami po ay taos-pusong nakikiramay. Amen. Sa pagkawala po, amen, pag-uwi na ni Auntie Felicing sa Panginoon. So, nakakalungkot man na bagay, pero meron pong pangako ang ating Panginoon. Amen. So, bago yan, gusto naming umuwi sana. Kaya lang, wala na po akong vacation leave at napaka-hectic din po ang aming schedule dito. Kaya ang video na ito ay siya na lamang makakarating po sa inyo, sa aking mga minamahal na mga pinsan. Amen. Extend po namin ang aming deepest sympathy, amen, sa lahat po ng mga anak na naulila ni Auntie Feli. To our beloved cousin, Sinaida, amen, in San Josephine, in San Juliet, in San Nestor, in San Dani, no, in San Evelyn and Sheila. Kami po ay nakikiramay, our deepest sympathy, amen, to all of you. Praise God. So, dumarating talaga ang time, ang oras na tayong lahat ay dadalawin din po ng ganitong pangyayari. Dahil sinabi po ng Bible, it is appointed to a man once to die, and after that, the judgment of God. That was in Hebrew 9:27. At maalala ko din ang isang praise word sa Bible. That is written in the book of Philippians 1:21. Ang sabi ng Bible, for to me to live is Christ, and to die is gain. Ang mabuhay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. It means that for the Apostle Paul, his life had purpose and meaning through our Lord Jesus Christ. And death was considered a gain because it would mean being with Christ in eternity. That's why Apostle Paul's statement reflects his perspective that his life was devoted to serving Christ and his ultimate desire was to be with the Lord. Napakaganda mga kapatid at napaka-advantage na ang isang tao ay naglilingkod sa Panginoon. Amen. Kunin man tayo ng Panginoon, anumang oras, anumang panahon, amen, at least ang ating kaluluwa ay ready po na magmamana po ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sinabi ni Apostle Paul, to live is Christ. This is about signifies that living should be centered on Christ. Dapat yung ating pamumuhay ay talagang nakasentro ito sa ating Panginoon. With every action performed for His glory. It means living a life where Christ is the source of our joy and the guiding force in all aspects of life, such as our work, our family, and our ministry. That's why the Bible said, to live is Christ and to die is gain. Meaning this reflects the belief of that death is not an end, but a transition to a better state of being with Christ. Napakaganda po na meron tayong certain destiny na uuwian after this life. Alam po natin ang ating sarili,
Amen, kung tayo po ay sa Panginoon uuwi. For Paul, this was a greater gain that continuing to live and serve on earth. Although he also acknowledged that remaining alive was necessary for the benefits of his followers. Kaya ang advantage ng tao kapag siya'y naglilingkod sa Panginoon, amen, may tiyak po tayong destiny. At ang Panginoon ang ating destiny. Purihin ang ating Panginoon. To God be the glory. Si Auntie Pilising, alam po natin na nung siya nabubuhay, talagang ang buhay niya ay ikinumit na niya sa ating Panginoon. Praise God. Kung kaya na lang sana niya na alam ko na kung kaya pa niyang lumakad na pumunta sa church, magsisimba po yan. But in her own personal life, alam ko na i-dedicate niya ang kanyang buhay sa Panginoon. At bahala na ang Panginoon sa kanya dahil tayo naman po ay i-judge ng Diyos according to our deeds, according to the word what we speak. Lahat i-judge tayo ng Panginoon. And we know ourselves in the sight of the Lord. And I remember also in the book of Ecclesiastes, alam ko nga familiar ito sa atin. Sabi po ng Ecclesiastes chapter 3, amen, verse 1 to 4. The Bible said, "To everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven. And in two, a time to be born, and a time to die, a time to plant, and a time to pluck up that which is planted. And a time to kill, and a time to heal, a time to break down, and a time to build up." And the last verse says, "A time to weep, and a time to laugh, and a time to mourn, and a time to dance." So lahat ng panahon ay mayroong pong sapat na kalalagyan ang tao. May panahon na tayo po ay pinanganak at may panahon din na tayo po ay mamatay. So ito na po yung time na tinakda na ng Panginoon kay Auntie Pilising na kinuha na siya ng Panginoon dahil gusto na rin ng Panginoon na magpahinga siya with that year, 92 years. Amen. Hallelujah sa kamay ng ating Panginoon. And thank God, amen, natapos na niya po ang buhay dito sa lupa. At ang pangalawang buhay ay doon po sa piling ng ating Panginoon. Manapa, yan din po ang desire ng bawat isa sa atin. Praise God. Lahat po tayo ay darating sa point na yan. Hindi natin pwedeng pigilan ang kamatayan kung dumating yan sa ating buhay. Hindi mo sabihin, "Oh, Mr. Kamatayan, huwag muna ngayon kasi hindi pa ako ready." Kasi ang kamatayan anytime dumarating po sa ating buhay. But ang mahalaga, amen, we need to serve the Lord, trust the Lord with all thine heart, and lean not into thine own understanding. Alam po natin na sa kabilang buhay, meron tayong mansion na pupuntahan. Kaya ang sabi ng John chapter 14 verse 1 to 4, "Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansion." Grabe, no? Yung advantage po natin kapag naglilingkod tayo sa ating Panginoon. Ang Panginoon pumunta po sa langit para ipaghanda tayo ng ating kalalagyan. Praise God. And Jesus said, "I will come again and receive you unto myself, that where am I, there you may be also." Praise God. Salamat sa Panginoon. At hanggang dito lang, mga kapatid, ang aking short exhortation and word of encouragement. And again, in behalf of my family, we'd like to extend our deepest sympathy to the bereaved family, our cousins. Amen. At lahat po ng kanilang siblings, kung may mga apo na sila, husband, amen, regards po sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Ito po si Pastor Bobby Librado, muling nagpupugay sa inyo ng isang magandang gabi, at pagpalain tayo ng ating Panginoon. So I'm going now to sign off temporarily. And God bless you, and we love you in the name of the Lord Jesus Christ.